Aloha. Maligayang pagbabalik, kaibigan. May mga pangyayari sa ating buhay na wala tayong magagawa. Mga aksidente na posibleng sumira sa buhay natin. Mga aksidente na posibleng kumuha sa mga mahal natin sa buhay. Pero anong gagawin mo kung bumalik sila? Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Ang pangalan ko ay Michael at ang pangalan ng asawa ko ay si Rita. Mahigit 20 taon kaming kasal at maaga kaming nagkaanak. Ngayon ay nasa kolehiyo na siya. Ang gabi ng aksidente ay ilang linggo bago magpasko. May maagang Christmas party ang pinapasukan ni Rita. May inuman, hapunan at mga laro. Hindi talaga ako mahilig uminom. May problema sa pag-abuso sa alak ang pamilya ko at alam iyon ni Rita. Siya rin naman ay hindi madalas uminom. Pero kapag ginagawa niya, kadalasan ay sumosobra. Madalas na uuwi sa away at ilang buwang hindi pag-inom pagkatapos. Maganda ang bihis niya noong gabing iyon. Nakasuot siya ng itim na bestida at coat. At ang mahaba niyang kulot na buhok ay nakatali sa paraang gusto ko. Ako naman ay simpleng polo at maong lang ang suot. Hindi talaga ako marunong pumili ng damit. Awkward ako sa mga sosyal na pagtitipon at hindi komportable sa mga taong hindi ko kilala. Kaya para sa akin, walang saysay ang magbihis ng bongga. Si Rita naman ay kabaligtaran. Palakaibigan siya at mahilig makipagkilala. Siguro iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ko siya minahal. Yan ang susuotin mo, sabi niya na may munting ngiti. Iyong ngiting ginagamit niya kapag may nakikitang medyo katawa-tawa. Oh, sobra ba para sa simpleng dinner? Buntong hininga ko habang tinitignan ang sarili ko sa salamin bago kunin ang susi. Huwag na. Wala na tayong oras magpalit. Mukha kang okay, sabi niya sabay ngiti at paglakad palabas papunta sa kotse. 1 oras ang biyahe papunta sa party sa kabilang dulo ng bayan. Pagdating namin, naroon na ang lahat. Malamang ay nasa 2 o 3 inumin na. Agad na nakihalubilo si Rita. Nakikipag-usap sa lahat na parang matagal na niya silang kakilala. Ako naman ay sumusunod lang sa likod. Nagbibigay ng magalang na tanggo at pilit ng ngiti sa mga kausap niya. Sa biyahe pa uwi, lasing na lasing si Rita. Sobra-sobra ang nainom niya. Alam ko na kung paano matatapos ang gabi. Tatawag ako para mag-sick leave siya, hahawakan ng buhok niya habang sumusuka, at susubukan kong iwasan ng isa na namang away. Haaminin ko, mas mabilis ang takbo ng sasakyan ko kaysa dapat. Gusto ko lang kaming makauwi agad. Naiirita na siya. Pwede bang bagalan mo? Nasusuka ako. Bakit hindi ka nakikinig? Daing niya mula sa upuan ng pasahero. Sinusubukan lang kitang maiuwi ng mabilis, Rita. Hindi nakakatulong ang pagrereklamo, sagot ko. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na naman siya. May halong pait at panunumbat. Hindi ko talaga maintindihan. Sinubukan kong tulungan kang makipagkaibigan kanina, pero ang sungit mo at ang bastos mo, nabigla ako. Akala ko maayos naman ang ginawa ko, lalo na't wala akong kilala roon. Hindi patas yan, Rita. Alam mong nahihirapan akong makihalubilo. Ginawa ko ang makakaya ko, sabi ko. Masakit iyon. Pero pinaalala ko sa sarili ko na lasing lang siya at hindi niya sinasadya. Sinasabi ko lang, inayos ko na lahat, tapos ikaw, palagi mong sinisira. Bulong niya habang nakatingin sa bintana. Huminga ako ng malalim. Hindi ako makikipagtalo habang lasing ka. Hindi ko na alam kung ano pa ang gusto mong marinig. Doon na lumala ang lahat. Nagsigawan kami at tuluyan akong nawalan ng atensyon sa kalsada. Hindi ko nakita ang pesteng e-bike na nakaparada sa halos gitna ng kalsada hanggang sa bigla itong tumawid sa harap namin. Gumulong ang sasakyan sa banggaan. Agad akong nawalan ng malay. Nagising akong basa at giniginaw. May malamig na simoy ng hangin sa leeg ko. Malabo ang paningin ko, parang nasa ilalim ng tubig. Sumasakit ang buong katawan ko. Masikip ang leeg ko at matindi ang kirot sa likod ng ulo ko. Kumurap ako ng ilang beses, pinupunasan ang mga luha na hindi ko na malayang tumutulo. Paglingon ko sa kanan, nandun si Rita.
Ang pinakamamahal kong si Rita ay hindi gumagalaw sa upuan ng pasahero. Gusot at puno ng dugo ang buhok niya at sugatan ang buong katawan niya. Sobrang sakit ng nakita ko kaya hindi ako mapigilang umiyak. Napapikit na lang ako. Pagmulat ko ulit, nasa isang maliwanag at amoy steril na silid na ako. Pumasok ang isang nurse at binati ako. Pero bago pa siya makapagsalita, agad kong tinanong ang alam ko ng sagot. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Rita? May awa sa mata niya nang sabihin niyang tatawagin niya ang doktor. Makalipas ang 20 minuto, kinumpirma ng doktor ang alam ko na. Hindi na siya umabot. Pagkalipas ng ilang linggo, nakalabas ako ng ospital. May ilang gasgas at malalalim na pasalang. Isang gabi, nakaupo ako sa sofa, nanunood ng palabas. Mas madilim ang bahay, mas tahimik, mas malungkot. Nag-vibrate ang cellphone ko. Dinampot ko ito. Isang text message galing kay Rita. Isang salita lang, "Hello." Napahagulgol ako. 2 araw na lang bago ang nakatakdang libing niya. Saradong kabahong, masyado raw nasira ang mukha niya. Wala akong maintindihan. Nasa akin pa ang cellphone niya, ang mga alahas niya, lahat ng suot niya noong gabi ng aksidente. Patay ang phone niya, naka-off, nakatago sa isang kahon sa ilalim ng kama. Hindi ako nag-reply. Hindi ko sinabi kahit kanino. Binura ko ang notification. Dumalo ang aming anak at maraming kamag-anak sa libing. Bago magsimula ang seremonya, lumapit ako sa kabaong. May maliit na itim na sombrero si Rita. May maikling belo na tumatakip sa mukha niya. Hinawakan ko ang mga kamay niya sa huling pagkakataon. Malambot, pero malamig. Pagkatapos ng libing, inihatid ko ang aming anak sa kotse niya. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Isa na namang text. "Bakit hindi ka sumagot?" Nanigas ako. Napansin niyo ng anak ko at tinanong kung may problema. Sinabi kong mala at ibinalik ko agad ang cellphone ko sa bulsa ko. Pagdating ko sa bahay, may isa pang mensahe. "Michael, pakiusap, sagutin mo ako." Sa wakas, nag-reply ako. "Sino ito?" Makalipas ang ilang sandali. "Ano bang sinasabi mo? Ako to, si Rita." Kumakabog ang dibdib ko. Binuksan ko ang phone niya. Eksaktong pareho ang usapan. "Michael, nakikita kong binabasa mo ang mga text ko." Napalunok ako. Kung ano man ito, hindi ito ang asawa ko. Lumabas at nawala ang 3 tuldok sa screen, paulit-ulit na parang may matagal na tinatype. Sa wakas, dumating ang mensahe. "Kasalanan mo. Patay ako dahil sa'yo." Pinawisan ako. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Hanggat hindi nahahawakan ng mga pulis ang phone mo, Rita, hindi nila malalaman ang totoo. Sana, ngayon, naiintindihan mo na. Pagod na ako sa mga kaartehan mo. Pagod na ako sa drama mo. Hindi ko pinagsisisihang tanggalin ang seatbelt mo. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.